Yes, good day po mga ka-DIY. So, welcome back po dito sa ating channel. So, today's video po, papakita ko po sa inyo kung paano po tayo maglinis ng brake drum or brake shoe. And then, kung kailangan po nating i-adjust yung ating brake, so try po nating i-adjust if needed po siya. Kasi itong ating unit po mga ka-DIY is may auto-adjust po to na capability po. So, but we'll check if kailangan po talaga. So, check po natin ngayon kung paano. And then you'll die. Yes, first on the list mga ka-DIYs, handbrake engage po. Ganyan lang po. And then, tatanggalin natin yung ating lug nuts mga ka-DIYs. Gamit po yung tool na nandyan na po sa loob ng ating sasakyan. So, kalimitan po, lahat naman po tayo merong sasakyan, may mga tools talaga, especially itong tie wrench or pampalit gulong po. So, yan po, napakadali lang pong tanggalin yan mga ka-DIYs. Pwede mo pong manumanong tanggalin yan by using this tie wrench po. So, ayan na nga. So, wag natin kalimutang lagyan ng kalso mga ka-DIYs. Para safety din po yan. So, hindi lang isa, dalawa. As many as you can po, pwede po maglagay ng kalso. So, ayan po. Tatanggalin na po natin yung gulong. So, before that, kailangan natin i-jack up itong ating sasakyan mga ka-DIYs. Para po maangat natin yung gulong. And then, pag natanggal natin yung lug nuts, free na po nating mahila palabas tong ating gulong mga ka-DIYs. So, tandaan na po natin, tatanggalin natin yung gulong nang sa ganun ay magkaroon tayo ng working space or access doon sa ating brake system, which is yung brake drum saka yung brake shoe doon. So, lahat na nasa likod ng ating mags, dyan po yung gagawin natin ngayon. Yan yung ating tatrabahuin. Kaya, need natin na tanggalin itong ating gulong mga ka-DIYs. Safety tips lang po sa lahat ng mga gagawa ng mga ganitong DIYs. Make sure po na yung ating sasakyan po, pag nagja-jack tayo po or pag nag-lift up po tayo, doon mismo po dapat sa mga flat na area po. And then, kahit nasa flat na po na area, kailangan pa rin po nating lagyan ng kalso yung ating mga ibang gulong po mga ka-DIYs. So, safety po yan ha. Para lang po yan sa lahat. Hindi yan po pinipili mga ka-DIYs. Yan po, at tanggal na po yung gulong, so need natin i-release yung ating handbrake mga ka-DIYs. Ibaba po natin yung handbrake nang sa ganun hindi na magkaroon ng engagement itong ating brake drum po. So yan po, kita nyo, since na-release na yung handbrake, so meron na siyang freely na po siya nakapag-spin. Kasi po, pag hindi po natin i-release yung handbrake mga ka-DIYs, posible pong mahirapan tayo sa pagtanggal nito mga ka-DIYs. Kasi naka-ano pa yun, na naka-engage pa yung brake shoe niya. So yan po lagi nating tandaan na kailangan nating i-release yung handbrake, at the same time maglagay tayo ng kalso, baka po tatakbo or gugulong tong ating sasakyan mga ka-DIYs. So tap mo lang saglit or punti tong ating brake drum, and then sabay hugot. Yan na po, kita nyo po ang ating brake drum. So saka yung ating brake shoe. So napakarumi ng ating brake shoe, and then napansin ko din po parang kailangan na po siyang palitan. So papakita ko po sa inyo kung ilang percentage na po yung kanyang nabawas. So kita nyo mga ka-DIYs, based on my observation, so nasa nasa 45% na po consumed yung ating brake shoe po. So kung ako po yung tatanungin, kailangan na po siyang palitan. So since wala pa tayong pampalit ngayon, so lilinisan mo muna natin po. Tandaan po natin, gagamit po tayo ng magandang panglinis, especially itong ating brake cleaner po. So ito pong brake cleaner ating gagamitin ngayon is intended po sa paglilinis nitong ating brake drum at saka brake shoe, para po maiwasan po natin yung tunog na habang tayo nagbe-brake, at the same time po mawawala po tong mga dust dito na siyang grinding residue po ng ating brake system po mga ka-DIYs. So lilinisin po natin yan bilang maintenance po. So yung iba dyan kasi hindi naglilinis ng brake, minsan nakakaranas sila ng langit-ngit or squeaking sound. Galing po yan sa mga residue ng ating brake system po, especially yan po sa ating brake shoe po.
So pag nag-accumulate po yan dyan mga ka-DIYs, yan po ay magkukos ng failure minsan mga ka-DIYs. So minsan pag nagbe-brake tayo, hindi masyadong responsive, and then minsan po is kumbaga may tunog tayong naririnig mga ka-DIYs. Pati din po itong brake drum mga ka-DIYs. So napansin nyo, kailangan po din natin linisin kasi may mga alikabok din dyan or residue na nag-accumulate din po. And then pagkatapos po nating linisin yan, so yan, punas po pag may time, nang sa ganun ready na po siyang maibalik doon sa ating ating wheel hub po mga ka-DIYs. So minsan po pag nakita natin na may problema yung ating brake drum at saka brake shoe, so kailangan po wag na po mag-atubiling magpalit. So palitan na po natin kasi safety po yung pinag-usapan natin dito mga ka-DIYs. So kung makikita nyo po, yan po ay ating spring po ng ating brake shoe po. So self-adjusting spring yan mga ka-DIYs. Yan po yung tumutulak ng ating cylinder. So yan po ay kusa nag-a-adjust mga ka-DIYs, but this time adjust ko po ng isang click lang. Kumbaga masyadong naluluwagan ako sa free spin kanina, kaya nilalagyan ko ng isang click na adjustment. So pagpasok natin yan sa ating brake drum, mapapansin po natin yan na need siyang i-adjust. So yan po, isang click lang po yung in-adjust ko, hindi siya masyadong malaki since maganda naman yung kapit ng ating brake drum po or brake shoe po. Yan po. So antabayanan nyo po mga ka-DIYs, sa next video natin papakita ko po sa inyo kung paano magpalit ng brake shoe. So this time linis lang muna kasi dahil din po sa oras, wala pa tayong masyadong oras po sa pagpapalit ng brake shoe, kaya on my next videos po antabayanan nyo po at papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng brake shoe po, at saka sali ko na rin yung brake pad. So yan, tapos na mga ka-DIYs, babalik na po natin yung ating gulong po. So yan po, kakabit natin yung gulong, then balik natin yung mga lug nuts, saka higpitan natin. So based lang po sa tamang higpit, wag po nating over tighten yung ating mga lug nuts mga ka-DIYs, since nagkakaroon po ng problema yan kapag masyadong mahigpit po. So yung tama-tama lang po, and then yan po, tanggalin na po natin yung jack, nang sa ganun ay makapag-ready na tayo para naman po makapag-test na drive na tayo mamaya. So yan, ganyan lang po kadali mag-DIYs ng cleaning mga ka-DIYs, at saka mag-adjust ng ating brake po. So sa mga gustong magdi-DIY dyan, wag nyo pong kalimutang mag-hit ng subscribe po at saka yung notification bell para po updated tayo sa mga next video po natin. So pakishare na lang din po, nang sa ganun ay makatulong tayo sa mga ka-DIYs natin na kumbaga baguhan at nangangapa pa po. So until next video po, so thank you for watching and subscribing. So kita tayo sa mga next video natin mga ka-DIYs. So ayan po, tapos na po. So yan po, tapos na, mahigpit na po, and then after this tatanggalin na po natin yung kalso, nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng test drive. So every time mag-adjust po tayo ng ating sasakyan po mga ka-DIYs, make sure po na i-testing po natin siya. So thank you for watching and ride safe mga ka-DIYs. Bye bye.